Sir. Hello po. Sige, sir. Rotary din siya. Rotary rin si sir. Ano? Anong farm niya? Chicken? Akala ko accommodation. Dito ba tayo ba? Grabe. Ang ganda. Ang ganda. Baka may ano sila dito. May accommodation nga siya. May mga A-frame. Oh wow, ang ganda. Maganda. May mga roses po. Sarap naman. Magpasyal-pasyal. Wow. Ito na yung resto. Sa kanya yan, Daddy? Sa kanya. Ganda. Sa akin naman. Ganda. Bababa na kayo. Bagong series ho tayo ulit ngayon. At andito tayo sa Iba, Zambales. Dito sa BCB Farm kina Sir Boboy Valles. Alamin natin ano yung kanilang mga ginagawa dito sa farm. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal ho natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para mag-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Ang ganda, sir, ha? Ang ganda dito sa loob. Pa namin, no? Konting ice pa. Nice. Katatapos ng tag-ulan, 2 weeks pa lang tumigil ulan, kaya ang damo-damo. Ano sa farm mo, di ba? Ang ganda ng background niyo. Ay, lagi kita nakikita. Welcome, thank you. Instagrammable lahat. Hello. Si Direct Body, si Jeric. Hello po. Siya ang head ng ano. Jeric, masyado malapit yata sa akin. Oh, ganda ng ano, table. Anong kawit ito, sir? Akasya lang ito. Palagay ko ito yung mga galing sa highway, ano yung mga road widening. Yung ba lalaki na? Ganda na. Welcome drink namin dito. Tapos lahat ng mga bahay na yan, tinaniman namin sa likod ng tanglad at pandan. Para pag nagustuhan ng guest. Sir, drink. Oo. Ay, Mainit. napasubo yung driver niya. Sophia. Mainit siya eh. Sarap. Pwede Ano rin daw to? Ano daw to, sir? tanglad at pandan. Masarap pala yung tanglad Tanglad ng pandan. and Ay, oo, pandan. baranda mo lang yan. Halaman ng tamad yan. Tatanim mo lang, bahala na sa buhay yan. Wala ka ba tanim niyan na sa'yo? Wala ka pandan, direct. Tanglad sa Tsaka, tanglad ka yeah, tatanim tsaka ko pa tanglad lang. wala. Ay, pandan. Marami. Ewan ko kung marami kayo dyan, Jerry. Wow. Pero gusto daw ng pandan Sir, medyo sarap. basa-basa. Medyo basa-basa. Kaya tinatanim namin sa likod lang ng bahay. Kung saan lagi First nababa. time natin may uminom na may pandan. Usually sa ano yun eh. Masarap. Sarap. Si Parang may kunting asim, sir. Honey. Honey. With Saka honey. yung tanglad mismo, medyo may asim yun. Kasi ang So sabi nila, good, yung tanglad sounds daw, sarap. can tolerate, yung vitamin C niya can tolerate higher heat. Yes, Kaya sir. nandun pa rin siya. Vitamin C. Hindi nawawala. Ginawa. Kain tayo. Yes, sir. Kain muna tayo at malayo yung pinanggalingan niya. Karamihan ang kakainin natin na yan.
galing na rito sa amin, except rice. Magawa pa lang kami ng palayan. Kasi nga requirement dun sa agri-learning site. May palayan din. Magte-test na ka, sir. Oh, nagsashado ano na sila dito, Jeric, di ba? Nagsa-shadowing na sila rito. Ano ibig sabihin ni shadowing? Yung sa kanila yung lecture, dito yung practical. Ah, talaga? Sa natural farming. Hindi namin sinasabing organic farm kami kasi kailangan may certification doon. So natural farming. Napanood ko yung ano nyo kagabi. Oh, magwa 1 million na to. 1 million na. Kaya sabi ko, kaya pinanood ko eh. Oh, 1 million na to. Grabe, no? Congratulations. Yes, sir. Ako nga hindi ako Imagine to do it for agriculture na napaka-limited ng ano mo, di ba? Napaka-limited ng mga may interest at may hobby. Masyadong maliit yung ano, pero sarap. Originally, taga Quezon Province ako. Saan lumingo, sir? Nagmaka. Gumaka? Gumaka. Tapos, napadpad dito. Ba't kayo napadpad dito? Nung bata pa ako kasi, diyan ako seminaryo eh. So, kalabas ko na seminaryo sa Manila. Tapos naka-work ko ito sila Sixto K. Rojas. Economist na. Tapos yung kanyang son-in-law, si Philip Camara, taga rito. Siya nagdala sa akin. Then, 1993 yun. Eh, mahilig talaga ako sa farming, kaya every weekend. Since then? Nagpa-farm talaga ako. Passion ko talaga yung farming. Eh. Kahit nung kami nag-rehabilitate ng ng NLEX. At nag-operate ng Esitex. Dati ako, Lopez ako dati nun, sa Bentres. Nabili kami ni ng MVP Group na. Pero originally Lopez ka. So nakapag-office ako dun sa Bentres for a while. Diba ABS-CBN ka? Meron tayong, yung Lopez Group na annual na competition. Lagi kayo nananalo. Lagi kayo nananalo. Yung pang Battle of the Bands nun, ako yung nagdi-direct doon sa band namin, o wala, layo sa... ABS-CBN na naman nananalo. Sige, your choice. Paato ito, sinigang sa ubas. Ubas? O, tapos pangat sa ubas. Pangat sa ubas. Tilapia. Tapos yung pipino namin. Oo. Okay. Papaya, na yan. Matagal na lang tanim yan. Sige, buksan natin. Pangat sa ubas. May ubasan kami. Talaga, sir? Oo. Pandemic lang namin ginawa to. Ganito kabilis? Oo, kasi Yung ang laki dami namin equipment eh. Ang project namin yung yung breeder farm. Pero Oo. dahil sa laki ng lupa, Buksan na natin. tapos naabutan ng pandemic, di kami naka-operate masyado. Sabi ko, yung panawagan magtanim. Ewan ko ba naman naisipan na may ubas tanim natin, huwag tayong gumaya sa iba. Kasi nga, nag-stop pati tourism sa La Union eh. So nakuha ko yung iba mga technician doon, tanim sila rin. Pero hindi masyado maganda experience namin sa ubas. Kasi yung maganda roon, hindi maganda rito eh. Kagaya ng Red Cardinal, hindi maganda rito. Yan ba bubuksan? Magdi-discover ka ng ano yung Talaga magdi-develop ka ng sarili mong rootstock na maganda. Yung lumalabas na magandang rootstock dito yung Catawba, which is not commercial. Kasi malalaki yung buto, pero super tamis. Okay. Masarap gawing wine. Wine. Mga wine kami dito. Marami kayong wine. Meron Gawa nyo na? Oh, gawa na namin. Kasi nung nung pandemic, wala man kaming gagawin. Paturo tayo kako kay DOST kung gawa ng wine. Kasi naggawa-gawa kami ng wine. Pangat sa ubas. Nag-distill na rin kami. Halos lalaki kami lahat dito kasi nag-farm. Pero may mga babae na rin. Ilan tayo lahat dito, Jeric? Kasama yung breeder farm. So yun dito lang mga 130. 130 sir. Marami kami dito. 130 na tao, sir. Malaki ng breeder farm namin. Can you imagine yung nag-generate namin compost?
Oo. generate namin na ano na ginagamit namin sa baboy. Sige na po. Natutunan na rin namin yung ano yung pag natural farming kasi available na. Ay, pinapanood ko ibang mong episode. Yung liquid smoke, ginagawa na pala namin dito yon. Yung would be nigar ang tawag. Oo. Ginagawa na pala namin dito. Ayun pala yun, sabi ko ang tawag. Tapos effective siya sa langaw kasi ngayon nag-harvest yung mga farm dyan. Hindi na Oo. na rin mga farm yun eh. Pag nag-harvest yun, pupunta rito mga langaw. Oh. Pero nag-spray kami na liquid smoke, nami-minimize, lumala yung mga langaw. So ang clients nyo, yung mga yung 30 days Hindi. grow out. Ano kami, hatching egg kami. Yung pinapakisa. Oo. Sila yung bumibili ng sisiw. Nakakontrata kami, binabayaran kami per egg. Kanina po yung kontrata. Kay Foster Foods. Yung doon sa may dulo ng ano, Viaduct, pagpapunta ka ng ano, Hindi ko pa ng naman Manila. tignan. Yung kulay blue ron, Foster yun. Ay, buksan mo yung malapit. Premium yata yung feeds nila, tapos tabi-tabi na yun. Ano ba, dressing plant, Walang lumalabas sa kanila lahat. kanila. Yung mga process. Yung may mga truck kami dyan, nagdi-deliver kami halos araw-araw sa hatchery ng egg. I think we are one of the biggest, if not the biggest, breeder farm in Central Luzon. Oh. So, siyempre hindi namin sinasabi yun. Kasi marami rin naman malalaki pero hiwa-hiwala yung mga ano. Pero ito kasi one side. Ano ano? Oo, one side. Kita mo yung truck doon na ano, truck namin yun eh. Yung nalaglagan ng mga ipa. Truck namin yung mga tao ko yun. Sa inyo pala yun. Ginagamit yun sa gitna ng breeder farm. Yung bahay nila, naka-climate control yan. Meron silang tawag ro litter area. Doon nagliligawan yung mga manok eh para mag-fertilize ng egg. So nilalagyan namin na ipa. Yun after a while, kinukuha namin yung mga ipa na yun. Yun na inuuling namin. Kasi binabalik sa garden. Pero Binabalik sa- din sa farm. Kasi yun, pampatay din ng langaw yun eh, ng mga maggots. Sabad, Sige, sir. rice. Bilib ako rin sa furniture mo na ano. Diba yun, yung nagmamais at bakahan. Yung pagka-harvest niya, that same day, nakatanim na ulit. Sila Julianas. Isa rin sila sa biggest cattle farm. Grabe, no? Tapos, ano sila, yung natural farming sila, di ba? Yun din yung sa chicken na broiler sila eh. O, meron din sila, no? Yung waste nila at saka ang alam ko yung fertilizer nila chicken lang yan eh. Hindi ko alam anong ginagawa nila dun sa cow. Baka sinasama rin nila. Baka. Tapos yun din yung pang fertilize nila sa lupa nila. Grabe, no? Talagang ano na sila. Nalalasahan ba na ubas? Hindi naman masyado, di ba? Maasim lang din naman. Kasi itong particular na ubas na to, yung katauba, ang asim niya, pag ilaw. Tapos nung nagpapadevelop kami ng menu, kasi farm to table kami ever since, kasi gusto namin makatipid eh, sabi ko tao eh. Hindi tayo bumili gulay, tanim tayo. So lahat ng pwede namin gamitin sa kusina na nakatanim na, ginagamit namin. Ilang hectares to, sir? Simula doon sa gate, saan sila nag-spray hanggang doon sa may breeder farm. Mahaba kasi siya. 35. Pero marami dyan yung ridge. Ang nagagamit lang namin na flat land siguro wala pang 20. Marami na rin nagpupunta rito na di nila alam na may farm palang ganito rito eh. Kahit yung mga taga-iba di nila alam. Sabi lang may ganito palang lugar sa iba ng banas. Kasi di talaga nila pinupuntahan nito dahil una, alam nila puro ganun sa rough road eh, di nila alam na nasimento na pala ko, di na lang naiwan. Tapos ang liit lang ng gulayan namin, wala pa 1 hektare eh. Gano'ng kaluwang na yung Jeric, yung gulayan natin? 7,000, no? Pero naka-cycle yon para hindi nawawala ng talong, ng okra, ng
sili. Lalaki nga po ng isda niyo, eh. Yung mga pispan kami dyan. Galing Diba? dito rin. Fish. Kasi yung mga napapanis na feeds, mga nginat-ngat ng daga, hindi na namin maibalik yung maipakain yun eh. So, kesa itapon, pakain sa tilapia. Dati may marami rin kami hito eh. Dahil marami namamatay na manok araw-araw. Oh. Pero ngayon, magre-restocking ulit kami. So kayo bumibili ng ipa, sir? Sa mga rice mill, mahal na rin. Isang sako 20 pesos. Dati hinihingi lang. Baka yan. May baka kaming konti. Magastos yung mapag-grass cut. Malaking lugar. Pag may baka ka, may katulong ka kahit pa paano. Nabi mo, sir. Palawak nito, no? Ilan ang baka niyo, sir? Konti lang. 12 ba yun, Jeric? 12 lang, no? Yung baka sa baba. Pangtulong, pang ano na talaga. Ang tulong lang talaga. Kasi pag summer naman, halos walang damo eh, natutuyo din. So, problema rin namin na hakutan ng dayami. Meron kami isa anak na lalaki. 26-year-old na rin. Ang dami rin. Walang hilig sa farm. Babae, lalaki. Lalaki. Sabi siya naka-base. Diyan lang sa SBMA. Ang business niya, online eh. Sila yung, papansin mo sa Facebook yung web novel. Isa sila sa mga editor at translator nun eh. Pero hindi ko alam exactly kung anong mga novel yun. Hindi man nila dinidisclose eh. Doon sila binabayaran. Kaya marami siyang translator. Yung sa Pilipino, sila rin ka-translate. Kasi sila nag-e-edit sa English. Pero karamihan yung Chinese eh. Chinese novel. Galing. Yung ang negosyo niya online. Yan siya magkaka-interest dito. Easy money. Nakakulong lang siya sa loob Pakulong lang ng siya. kwarto. Nakapag-games pa siya. Pero naman, nauutusan ko naman pag may mga kailangan procurement sa direct pay ng tissue. Sa sa Binondo. So marami kami binibili galing Binondo. Lubid, puli, kung ano. Kasi wala yan dito sa local eh. Ang ginagamit sa farm. Pwede naman siya mag-base dito kung malakas yung internet. Recently naman lang pala eh. namin na-discover na yung Starlink. Starlink. Ginagamit namin. Malakas, sir? Ang lakas. Dahil Maabot ng malakas ka. 200 Mbps. Pero sa baba pa lang kami nakapaglagay. Eventually, maglalagay din kami rito sa taas. Ang lakas. Kasi pati yung mga yung mga sa manok namin, online na rin na reporting eh. Naka-shared file sila yung Google Sheet. Doon lang nag-input. So alam na lahat doon sa finance, doon sa hatchery, doon sa mga boss nila, sa amin, alam na agad on time. Every day. Every day. Alam nila kung ilan yung itlog, alam nila kung ilan yung namatay, alam nila kung ilan yung ipapakain, na ganun. Galing na rin ang nila monitoring. Tapos may mga tao rin sila dyan, si Foster Foods. At tinutulungan kami mag-alaga ng mga technician nila. Kasama din na. Sabi ng mga foreigner nagpunta dito ng isang araw, oh, it looks like Switzerland without snow. Without snow and cable cars. Sa kanila yung mga bundok may cable cars. Pwede, tamis. Ano yan? Red Lady. Red Lady. Kaya, Talaga nagtanim kami para sa mga guests. Kasi yung motto ng farm is ever since naman is food security. Parang food for every Filipino family. Parang yun. So, ang gusto namin experience, kung pumunta ka rito, busog ka. Para ka pumasok sa factory ng beer, lasing ka. Dito busog sa ka. busog. So, the only way to do that is to plant food. Gaya ng papaya, yung pipino. Minsan, ubas. Pag marami ubas, ito all you can ka.
January 2021, wala pa tomato. So magtatatlong taon pa lang. Talagang pandemic lang namin ginawa. Yun ang kagandahan pag may heavy equipment. Mabilis gumawa. Kasi ito, puro bato to. Gagawa mo lahat. Magawa mo lahat. Puro bato. So, parang ganun lang yung ano namin dito, activity. Yung waste ng breeder, pinaprocess namin sa taas, kinukunan ng liquid smoke. Yung ano niya, yung charcoal niya, binabalik din sa building. Pang patay din ng mga maggots. Tapos pang garden. Tapos yung iba kino-compost, ginagawang humus, yun ang nilalagay sa halaman. Anong ginagawa niyo, sir, sa kinal na, na chicken? Kinukuha ng company yan. Kanila yung kukunin din yan? Yan yung nuggets. Yung mga ginagawang nuggets. Pinaprocess. Chicken nuggets, chicken what have you. Parang ganyan. Pero mainly nuggets. Yun ang sabi nila. Yung iba, binibili ng Baguio, binibili ng yung mga biyahero. Hanggang Isabela, may nakarating dito eh. Namimili ng cold chicken. Kasi yung mga lalaki niya, 5 kilos eh. Mga babae, 3.5, 3.8. Kaya malalaki talaga. Anong gagawin nila doon sa oversize? Eh, sa Baguio, delicacy. Ginagawang pikpikan, ginagawang adobo. Sa North, di ba? Ano nila yung mga cold chicken. Delicacy nila. Saka mura yun. Mura pati yung mga yun. There was one time na umaabot lang sa 30 pesos ang kilo niyan. Yung mga cold chicken. Binibenta ng company. So kami, taga-karga lang kami. Taga-karga lang kami dito sa truck. Yung mga ayaw nilang kunin yun na naiwan sa amin. Inaano rin namin. Niluluto rin namin. Sarap yan pagka inadobo mo sa atsuete. Sarap din. May ibang lasa siya. Ay, kaya lang, siyempre, laging nakikita ng mga tao na lagi sila nagkakatay doon kasi lagi may nare-reject yan eh. Pag konti lang, sabihin ng company, hindi, pangkusina nyo na yan. Pangkusina nyo na yan, mga 100 yun o 200 heads sa 53 kilos. Kakainin ng mga tao. E di, kung ikaw taga rito, parang pag manok ka ulam, manok na naman. Di ba? Manok na naman. Kasi mga reject na itlog na naman. Kasi sana, product mo eh. Leche flan. May gumagawa sila, Jeric. May leche flan kayo? Ay. Meron. Mamayang gabi na, marami na eh. Talagang purong yolk siya. Ito yung mga basag naman na itlog na hindi pa naman siya leaking. Hindi na yung tatanggapin ng hatchery eh. So, naiiwan na dito. Nung nasa NLEX kasi ako noon, papagod ako kasi pag Holy Week, yung mga major events, ako ang head ng corporate communication, nandun ako. Kasi ang dami ko inaalagaan na mga technician ng OB-BAN, mga reporter, kasi yan yung mga busy days namin. Pag nagbabakasyon yung mga Pilipino, magtatrabaho kami. Parang mali yata ito napasok ang trabaho. Tapos may malaki akong farm sa Santa Cruz. Hindi man malaki, no? Smaller than this. So kaya ako nag-resign ako. Farming na full-time mo na. Full-time na. Better, sir. Right decision. Better. The right decision. And I did it when I was still younger. Wala pa akong 55. So, mga 10 years na akong full-time. Sabi ko, nung ko pa sana ginawa. Noon pa, no? Mga 35. 35. Eh, paano kasi? Kasi 32, young din eh. Mga 35. Paano 40, kasi? yan, sir, no? Oh, yan, no? Kasi yung anak ko, nag-aaral pa nun eh. Eh, ang opinion ng partner ko, huwag ka muna mag-resign kasi para sigurado may pan-tuition yung anak mo. Alam mo yun, di ba? Ang farming kasi may di ba? May reason. Meron ding reversal. Eh, pero ako, pasaya na ako doon na nababawi mo naman sa susunod eh. Wala ka namang control dyan sa mga acts of God, wala ka namang control dyan. Oh, well, kung may nakatabi ka, kinabukasan, build ka ulit. Nakatabi ka.
Walang problema. Kaya nga hindi makaano yung ano kasi kung walang puhunan, wala na. Wala na. Mahirap yung rice farmer kasi 3 cycles ka lang in a year kung may irrigated ka, di ba? Ay kung tinamaan nyo isa, 2 na lang pagbabawian. Di ba? Nung kami, broiler kami, 7 cycles kami in a year. Wow. Broiler, 6 to 7. So, minalas ka sa 3, may swerte ka Meron pa. ka pa rin. Meron pa rin. Hindi kagaya ng sa Tinigil palay. nyo na yung broiler. Kinonvert na rin namin sa breeder. Breeder So, na lang. breeder na doon. Ang dami mong farm, sir. 2 lang. Pero yung breeder farm doon, may 2 hectares kami sineperate na piggery. Nakatanang bed ka na. Tunnel bent yung lahat ng breeder namin. Ang kalaban namin, kuryente. Kuryente. Generator. Mas mahal lalabas kasi Lalo. yung diesel mataas. Solar. Kung may budget, solar. Solar talaga ideal. Pag may budget. Kaya ako hindi ko nire-recommend mag-factory farming. Factory farming kasi if I can rework it again, gagawin ko yan pero siguro smaller scale naman. Yan sa problema sa energy. Kasi hindi mo makiklaim na na carbon neutral yung operation mo. Somehow, merong sinunog dyan na coal para bundos ng kuryente. Diba? So kahit natural farming kami, yung pa rin ang yung pa rin, contributory pa rin yung process mo sa carbon emission. In a bigger scheme of things. Kaya kung maliit, pwede mong iabangan, hindi, carbon neutral kami. Marami kami tinanim, nagka-carbon sequestration kami. Kaya hindi namin makiklaim yun. Sa laki Uso ng ngayon, sir, yung yung mga kumpanya na parang kung kung less or zero carbon ka, babayaran ka nila. Yeah. Carbon sequestration, carbon credit. Meron yun. Ginagawa yata yung IRR sa Philippines May mga tao nag-work doon. Kasi sa ibang bansa, pag hindi sila carbon neutral, they have to buy credit somewhere. Yes. Tayo marami tayo nun. Kaya kung marami kang tataniman ng lupa, gaya niyan, nilalakad namin na i-award sa amin to para taniman namin Ilang hektarya yun, taon-taon, sir? malaki yan. Siguro, Tiwang hindi mo naman naman. lahat. 1,000 yan. Government bali yan. Government. Taniman namin. Then kung nagawa na yung carbon credit, pwede mo ibenta. So gagamitin mo rin ulit dyan. Pero mga long-term plan pa yun. Hindi pa parang nasa conceptual pa lang siya. Ano bang plano niyo? Ano, sir, Schedule natin. lang muna tayo, sir, kasi Init, mainit. Mag-tour na tayo ng bandang ano oras ba? 1:20 po ang oras. 1:20. 3:30. Bumaba na araw konti na. Sige. Medyo mataas pa pero kailangan natin kasi baka hindi natin matapos. Kung mas late pa. Gusto niyo i-drive ko muna para makita niyo kung anong uunahin or para makita niyo lang muna yung buong farm. Diretso na tayo, sir. Diretso na tayo? Oo. Sige. Basta description mo na saan mo kami dadalhin. Sige. Sige. Lagi ko sinasabi dito sa farm, yung eternal debate na una, kung sino na una, manok o itlog. Nasolve na namin yan dito. Punta tayo ron. Meron na Dito sa farm na to. Anong sagot? Sisiw. Kasi sisiw dumarating yan sa inyo. Pinapalaki na. Sisiw. Manok o itlog. Biblical, manok. Hindi pa pala tayo pwede pumunta ron mamaya. Dito lang tayo siguro muna. Bakit, sir? Kailangan yung downtime bago pumasok sa building. Para mapasok natin yung building. Then they'll give you a shirt. Meron ba mga shirt? Kunin mo na yung mga shirt, bigay natin mamayang gabi. Para bukas na lang ng umaga umikot. Pumasok sa building. No? Maaga tayo bukas, sir. Pwede. Maaga tayo umikot. Kahit mga
Anong oras? Maaga kami nagigising dito. 4 a.m. gising na I'm sa sure yung babae. maaga namin late sa 4 a.m. sila nagpapakain doon ng manok eh. Ada. mga anong oras tayo bukas. Before mag-breakfast, umikot na tayo. Sige po. Before breakfast, Before breakfast. mga 6. 6. 6:30. Hindi sir, 6. Okay na yung Mga 6 o'clock eh. Ang ganda ng picture mo na. Mm. ng 6 kasi punta tayo rin. Ang galing nito ni Direk. Imagine, no? Pagka meron ng mga pinapanood yun yung sa ati, sa ano. Alam mo yun, parang textbook or classroom type, no? Walang emotional touch points, di ba? Na tinatawag. Eh, yung sa'yo, pag nagkwento na ng buhay yung mga ano, parang nakarelate ka eh. Ano, di ba? Ano? Parang ganun din yung iniisip ko rin. So, kahit ang haba-haba nung episode, 1 hour, di ba? Tatapusin mo kasi titingnan mo kung saan dadalhin yung kwento eh. Yung kwento ng tao. Saka alam mo hindi scripted. Di ba? Parang nagkwento lang. Umalaw ka rin, nagkwento. Kanto lang. So it's about storytelling ng tao. Pag yun yung difference yung yung mga sa broadcast eh. Kasi before humarap yung host, katakot-takot na research. Alam na lahat eh. Eh, So, nung sa parang NLEX ako, kami nga gumagawa ng drop eh. di ba? Para masaya yung mga reporter. Ito. Takot-takot na. Ito. Eh, ano sila, 5 reports sila in a day eh. Yung mga major event. Gagawin na namin. Eh, ako senior manager na ako. Alam ko, hindi na ako akit eh. Kasi corporate communicator. Taga-alaga ka lang ng media, saka ng community. Support group ka lang sir. Support. Ako, hindi ako wala akong corporate ladder dito. Punta na lang ako Pero posible pa rin, di ba? Posible, oh. I-assign ka sa iba. Pwede, oh. Pero nung nag-resign ako talaga, sinabi ko yun sa presidente ko eh. Si Mon Fernandez. Yung presidente ngayon ng Maynila. Ewan ko kung nalipat na siya. Sabi ko talaga yun. Boss, magre-resign na ako. Kasi malaki din farm ko sa Santa Cruz, Zambales. Sabi, gano'ng kalaki yung farm na? Kinuwento ko, 130,000 na broiler. Sabi ko, sir, kumikita ako ng 20 pesos dong gross per head. At 95% ng ng 130,000. So, if you compute it, sabi ko, mga 2.4 million. Okay. 7 times a year. Wow. So, minalas ako ng 3, may 4 pa ako. Ang cost ko lang doon, ang operating cost ko lang doon, kako 1/3. Ay, sabi ko, isang cycle ko lang, sweldo ko na isang taon dito. Diba? Ang taas na nun, pag 100 ka, 100 ang gross mo sa corporate, ang taas na nun. Pero 32% yung tax. Saan ka naman pupulutin nun? Dito na lang ako. Non-BAP. Hindi ko naisip agad yun eh. Hindi, di bali sir, right lang yan. Kasi posible na pag mas napaaga ka, baka hindi rin yung success na nakuha mo. Sa bagay yun. Dami ko rin natutunan kasing corporate discipline eh. Lalo na sa planning. Nagagamit mo talaga lahat sir. Nagagamit mo lang. Management. Ang challenge namin dito, people management. Kasi ang daming tao. Hindi ka naman nakakakuha ng talagang training. Pero walang daanan na maghahay. Kasi ito yung mga trabahong ayaw pasukan ng mga nag-aral eh. No. Except kung agriculturist sila. Maraming Ganda ng bahay villageric ko, pero agriculturist. mag-hiking ka bago. Pero yung mga blackmen, ang tawag namin, mga gardeners, Doon ka nakatulog. ordinary farmers yan. Anak ng Doon ka farmers. nakatulog pagkain. Ikaw mag-adjust. Ikaw mag-a-adjust, ikaw mag-train, dahan-dahan. Itataas mo talaga yung level nila. Yung pag-attend nga lang ng meeting, hirap na hirap. Patawag. Parang takot sa tao yung mga iba. Pero you have to do it. Kasi wala naman sila ibang trabaho, hindi mapapasukan. At least kami rito, minimum kami. Nakabigay kami ng regular jobs and benefits. Laking bagay nun. Wala naman silang gastos. Nakatira sila dito lahat.
Nakatira pa sila. Three board. Oh. Paano yan? Uwian sila ng weekly, ganyan. Once a month. 4 Once days a a month. month. Yeah. Parang, Kasi bawal yung ano, dahil may sa downtime biosecurity. biosecurity. Ano pagpapasok ka ron. Kaya yung gate namin, parang may bahay, may mga shower room yun eh. Yung lahat ng lockmen na babalik, maliligo muna ron. Tapos magda-downtime sila. Saka yung guard, siya rin magsasabi na pwede na bumaba. Kasi pag na-observe ka na may sakit, may sipon or what, hindi ka na papapasukin. Doon ka na. Kasi di ba hindi man natin alam kung ano yung nadala nila na virus sa labas. Although lahat sila, nung panahon ng pandemic, lahat siya naka-booster. Dahil marami kami pinupuntahan dito ng probinsya. Tinatawag niya, 100, o sige, punta ka. Maraming tutusukin. Maraming tutusukin dito. Pwede niya akiyat doon. Bale, ito yung una naming ginawang mga bahay. Kasi ng pandemic, daming gusto pumunta dito. Hindi naman namin mapatulog doon sa mga sleeping quarters doon. Kasi nga, may issue kami ng biosecurity. So, gumawa kami nito. Originally, ito lang itong CR. Kasi sabi namin, pag malayo ang biyahe, unang hanapin niya CR, gawa tayo CR. Gawa tayo CR dito. Restaurant. And then yung iba gusto na matulog dito. So, ito yung una namin ginawa. Ginawa ko, nag-hire na lang ako na architect para isang planuhan. Gagastos ka na lang din. Gumastos ka Ito yung ito yung vineyard. Yan yung vineyard. Kasi ito mga native mulberry yun sa kabila. Parang Australian na mulberry yun eh. Hindi pa namumunga. Pruning, sir. Prune yun ng kapuprune yan eh. Kapuprune. So ito yung vineyard. Medyo maluwang din. Maluwang din. Pero may 1 hectare. Meron pa ron eh. Tapos yung pagbaba nung ridge na yan, yun na yung mga breeder farm. Tapos ang boundary namin doon sa bundok na yun sa taas. Pag ganun. Yung ridge, ang boundary namin. So bahala na kayo kung sinong titira dito, sinong titira doon. Yes, sir. At mga one-way naman to eh. Mga one-way mirror. So pang Laki pala. medyo. Ito lang to. Pang data lang. Pang testing. Yes, sir. So kung nakita mo to, parang gano'n na lahat. Kasi pinare-parehas na namin. 3:30 kita tayo. 3:30, sir. Kita mo yung loader namin, oh. Wow. Ito ang farm. Pero we are not a production farm to sell commercially. We are basically production farm for our own food and for our own advocacy. Kasi sa akin malinaw from the very beginning na na hindi namin kaya mag-compete sa commercial production. Pero kaya namin mag-compete sa destination. So ang revenue unit namin na dinicide, ito mga ganito. Accommodation. So if we can get 100 days accommodation in a year, we're okay. Makakabuild kami na makakabuild. 100 days lang? 100 days lang. Industry number yun. Lalo na kung marami na seminar si ATI, marami nang pupunta rito. Mamaya tingnan natin yung mga unit na. Maganda rin yung mga unit na yan. Saka yung maliliit na unit doon. Pag merong gusto mag-garden wedding dito, riregalohan ko kayo. Libre na yung isang ron, clip house. Yun na laging dinasabi ko. So parang rough pa yung lugar kasi nga kabubukas eh. Mabato, hindi pa nasading mabuti. Ang ganda. So yan. Mamayang gabi dyan tayo. Sa
sa ilalim ng treehouse. Maganda niyan paggabi. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.